Praise. Okay, so once again, good afternoon. Welcome po sa ating daily Bible study. So ang atin pong pinag-aaralan ngayon ay nasa Book of John. So sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin muna. Okay, let's pray. Our Father, ikaw po ang nasa kalangitan, nasa itaas. Ikaw ang lumikha at nagtakda at nagsasakatuparan ng lahat. Purihin ka, O Diyos, sa iyong habag, sa iyong awa, sa iyong biyaya, na kami na mga tao lamang ay binigyan mo ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa maluwalhating pag-ibig na iyong ipinakita ng iyong ipinadalang iyong tanging anak na si Jesus. At siyang um, nagbigay ng kapatawaran at nagbigay ng buhay sa bawat isa. And Lord, maraming salamat na ikaw ang patuloy, Lord, na nagbibigay ng puso na hanapin ka, puso na hinahangad ka, Panginoon. At Lord, sa aming pagpatuloy na pag-aaral ng iyong salita, ang banal na Espiritu na siyang magpuspos sa bawat isa upang maunawaan, magliwanag sa amin ng iyong salita, Panginoon. At ito'y may sa katuparan sa aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, last week, atin pong natapos yung hanggang verse 22. So, tingnan po natin, no? Verse 22, sabi po dyan, sabi ng Panginoong Yesus, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakilala, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa Hudyo. So, para po sa mga bago at yung siguro makakapanood po nito, siguro maganda po na balikan natin yung verse 19 para makita po natin yung konteksto ng ating pinag-aaralan ngayong hapon. So ito po yung chapter na kung saan ang Panginoon at ang kaniyang mga alagad ay pumunta po sa Samaria. Okay? At ito po yung tagpo na kung saan ang Panginoong Yesus ay deliberately, ibig sabihin, hindi po to by accident, bagkus ito po ay nakaplano talaga, no? Itinakda po talaga to ng Panginoon na kausapin ng isang Samaritana. At makita natin dito yung pagkilos ng Panginoon sa pagliligtas. Hindi lamang sa babaeng ito, bagkus sa mga tao doon po sa Samaria. So yun po yung ating makikita sa ating pagpapatuloy. So ito yung naging conversation nila. Sabi ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus po ay naghayag ng isang bagay na isang bagay na buhay nung Samaritana, and ito po yung unang pagkikita, no, ng Panginoong Hesus at ng babaeng ito, and then nasabi ng Panginoong Hesus kung ano yung ipinapamuhay ng babae. So yun po yung naging dahilan kung bakit nasabi ng babae na nakikita kong ikaw ay isang propeta. And so, verse 20, napag-usapan na natin to. Sabi niya, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. So yun po yung Gerazim, no? Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. And in verse 21, sinabi ng Panginoong Yesus, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, na maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Okay? So, last week, dito tayo nagtapos, dito natin nabasa, napag-aralan na kung saan darating yung time na hindi na po sa templo sasambahin ng Panginoon, because ang Panginoon ay sasambahin sa lahat, sa kung saan, kahit saan, at sa kahit na anong oras, no? And mas makikita natin ito sa ating pagpapatuloy. So, verse 22, nagpatuloy po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sagot. In verse 22, sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So,
Na-discuss ba natin to last week or hindi pa? I think na-discuss natin yung unang part, no? Yung sinabi dito na sinasaban ninyo ang hindi ninyo nakikilala. So, yes, natandaan ko na pag-aralan natin na yun, may mga verses tayong binasa. Nabasa natin yun sa Second Kings, no? Anong chapter yun? 27 to 41. Hindi ko nalagay pala yung chapter. Nakita niyo ba, Jamie, yung cross-reference? Second Kings. Teka lang po confirm lang natin. Second Kings 17, chapter 17. Okay, 27 to 41. Ngayon, yung i-discuss natin ngayon, ito namang sa pangalawang sentence na sinabi ng Panginoong Hesus. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So, ano po yung mga verses na atin pong mababasa na kung saan magpapatotoo sa sinabi po ng ating Panginoong Hesus dito sa verse 22 na sinasamba nila ang nakikilala nila sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So baka meron po mga nakapag-aral, nakapagtingin, no? Patungkol po dito. Okay. So, tingnan natin sa Isaiah, no? Punta tayo sa Isaiah chapter 2. Okay, Isaiah chapter 2 verse 3. Okay. Ito po yung sabi sa Isaiah chapter 2 verse 3. Nandyan na ba kayo? Sige, pakibasa po sa unang naka-open. Isaiah chapter 2 verse 3. So, unmute nyo na lang po para mabasa nyo po. Sige po, Tito Bong. Isaiah 2 verse 3. Apo. Maraming tao ang darating at magsasabi, halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niyo tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Sayon ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Okay. So, very clear po, no? Isaiah chapter 2 verse 3, no? Sabi dyan, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Okay? So, napaka-clear po na ang Panginoon po ay, ang kanyang kaluwalhatian po ay nananatili po sa templo na nasa Jerusalem po. No? So, okay. Actually, meron pa tayong pwedeng basahin patungkol dito. Pero I think Isaiah 2 verse 3 is malinaw po na sinasabi, no, na ang pagsamba talaga ay nasa Jerusalem. Okay? So actually, pinatotohanan po ito ni Pablo. So pwede niyo po bang i-open yung Romans chapter 3 verse 1? Okay, yung isa mag-open ng Romans 3 verse 1, yung isa naman mag-open ng Romans chapter 9 verse 4. Sige, yung mga nauna pong makapag-open, basahin niyo na lang Romans 3:1. Tapos yung isa, Romans 9:4. Sige, Tito Susan. Romans 3, kung gayon, paano nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Okay. And then sa chapter 9 verse 4.
Sila'y mga Israelita. Nasa kanila ang pagkupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan, at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Okay. Thank you po, no? So, balikan ko lang yung verse 1, chapter 3. Ano ang, sabi po dyan ni Pablo, ano nga ang kalamangan ng Hudyo? Okay? So, siguro, dapat basahin pala natin yung verse 2, no? Hindi ko pala sorry. Sabi dyan sa verse 2 ng Romans 3, napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. You see? Okay? Okay, I think verse 2 is okay na kahit hanggang verse 2 lang tayo. And then yun, sa binasa din kanina, Romans 9:4, sila yung mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang mga pagtanggap sa kautusan, at ang pagsamba, at ang mga pangako. So, Pablo ay malinaw na inihayag na sa Jerusalem or sa mga Hudyo po talaga, gaya ng sabi ng Panginoong Jesus sa verse 22, nasa kanila sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So malinaw po itong sinabi ng Panginoon. So very clear na po yung 22 sa atin. Okay? So let's go to 23. Sabi po dyan, subalit, dumarating ang oras at ngayon na nga, no? Na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Now, bago ko po kayo tanungin, pansinin niyo po yung unang part. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga. And kung matatandaan niyo po, sinabi ng Panginoong Jesus sa anong verse yun? Teka lang po Verse 23 to, no? Verse 21. Okay? Sabi ng Panginoon sa verse 21, sa babae, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras. So, yun ang sabi niya. And in verse 23, sinabi niya na, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga. Okay? So, natatandaan ko po sa verse 21, sabi ko po sa inyo na kapag nagsasalita po ang Panginoon na darating ang oras, ibig sabihin ito po yung mga propesiya na isa sa katuparan. And itong sinabi niya sa verse 21, na kung saan sabi niya na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito sa Jerusalem. And sa verse 23, sinabi niya na dumarating ang oras at ngayon na nga. Ibig sabihin, ito na yung time ng pagsasakatuparan na iyon. At ano yung sinasakatuparan dito? Nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Now, ito yung di-discuss natin. Kasi during this time, dineclare na po ng Panginoong Hesus na dumating na yung time na sasamba ang mga tunay na sumasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Di po ba? Okay? Now, ang tanong, anong ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Gaya, kung babasahin natin yung last part ng 23, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Now, take note, kung tayo pa ay tunay na mananampalataya, ganito din po tayo sumamba dapat sa Panginoon. Tayo ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. True believers are true worshipers. Tandaan niyo po yan. Okay? Ang mga tunay na mga mananampalataya ay mga tunay na sumasamba sa Diyos. At ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. That's why, napakahalaga itong verse 23 na ma-define natin anong ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? Anong ibig sabihin nun? And, sige, habang naghihintay po ako sa inyo, and dinagdag pa yun ng Panginoon sa verse 24, ang Diyos sa Espiritu. So, ito yung dahilan, bakit ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos
Verse 24, dahil ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. You see? So, hanggat hindi natin nauunawaan ito, well, hindi tayo makapagsamba ng tunay sa Diyos. Di ba? So, we must define itong sinabi po sa 23 at 24. So what does it mean? No, anong kaulanan? Dapat masagot natin 'to sa BS natin ngayon. Ito dapat yung ano natin. And okay. Sige, may makakapag-share po ba? Sige, para makatulong sa ating pag-aaral, pwede po bang buksan natin yung Philippians chapter 3, verse 3. So, pakibasa na lang po sa mga makakakita. Philippians chapter 3, verse 3. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Philippians 3:3 po yan. Ay, hindi po pala. Sige po. 3:3. Chapter 3, verse 3. Tayo ay hindi sila. Tayo at hindi sila ang tumatanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Okay. So Philippians 3:3, nabanggit po dito yung mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu, no? Sabi diyan, yung version ni Tita Susan, magandang balita yon. So, basahin ko lang po sa ang Biblia. Sapagkat tayo ang pagtutuli. So, pagtutuli, circumcised, na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. So, this will give us an idea na ang sumasamba sa Diyos sa Espiritu ay yung mga tao na tuli. Okay? Kasi sabi dito sa Philippians 3:3, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu. Okay? So, anong ibig sabihin ng taong tuli? Ito ba ay patungkol sa pagiging Hudyo? Kasi ang mga Hudyo po ay tuli, ang mga Hentil hindi tuli. So, ito ba ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Filipos? No? So, tingnan natin. Pwede ba nating buksan yung Deuteronomy chapter 30, verse 6? Sige. Deuteronomy 30, verse 6. Ulitin ko po. Deuteronomy chapter 30, verse 6. Para makatulong sa atin. Ano bang ibig sabihin ng taong tuli? Ano ibig sabihin ng pagtutuli? No? Deuteronomy 30 verse 6. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Okay. Actually, Deuteronomy chapter 30 verse 6. Natandaan ko nung nabasa ko to.
status ako sa messenger ko. Sabi ko, the Lord repented me. No? Sige po, let us discuss Deuteronomy 30, verse 6. Napakaganda. Sabi dyan, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Ang ibig sabihin nito, no? Calvinism is hindi lang po nasa Romans, hindi lang po nasa Ephesians, even in Deuteronomy. No? 36. Pero let's discuss. Sige po, ano masasabi po niyo dito sa verse na to? Parang pinapakita dito na ang Diyos ang magbabago talaga sa atin. Siya talaga ang kikilos upang tayo magkaroon yung kumbaga binigyan na tayo ng bagong puso. Amen. Very clear po, no? Ang Panginoon, no? Ang Panginoon, sabi niya, ang ang tutuli sa ating puso. And somewhere in the Old Testament, nakalimutan ko lang, sabi din doon na, 'di ba, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng bagong espiritu at ng yung puso ay gagawing, 'di ba, bato, gagawing laman. And Deuteronomy very clearly declared sa pagbabago ng Panginoon, pagtutuli ng Panginoon sa ating puso, ano yung magiging resulta nun? Upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo. So, ibig sabihin, yung pag-ibig talaga natin sa Diyos, hindi po talaga magmumula sa atin. No? Ito ay mula sa pagtutuli ng Diyos. Ibig sabihin, pagbabago ng Diyos sa ating mga puso. No? And isa pa sa mga prutas nito, upang ikaw ay mabuhay. So there's regeneration, no? So that's the work of the Holy Spirit. Di po ba? So very clear po dito. Ibig sabihin, ang mga sumasamba, so kung atin na pong i-connect yung mga binasa natin, ang mga tunay na mga mananampalataya ay ang mga sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. At ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay silang mga tuli. At ang mga tuli ay ang mga tinuli ng Diyos. You see? So babalik at babalik tayo sa gawa ng Diyos. And i-share ko lang po sa inyo kanina, nag-prayer time kami ni Jamie. Again, lagi ko talagang sasabihin sa inyo to encourage also kayo po, no? Ito nagiging na namin to ni Jamie. Habit na din na whenever we are together, we pray. We pray together. Nag-uusap kami, kumusta si ganito. We discuss things po, no? So, napakalaking tulong, napakalaking encouragement din 'yun. So, we prayed kanina. And sabi ko talaga sa kanya, kung last week, sabi ko, kung last week ang tinuturo sa akin yung graciousness, tsaka yung pagiging merciful. Ngayon naman, ang tinuturo ng Panginoon sa akin is yung pagiging dependent talaga sa Kanya. Kasi, kahapon talaga, ito, sabihin ko ba, Bal? Okay, na ano po talaga ako na-dismaya or na-discourage, parang gano'n. Na-dismaya ako kasi kahapon, expected ko po talaga na marami kami to share the gospel. And then, na-end up po talaga na wala. Kami lang dalawa ni Jamie. And so, ayun, nag-aano sa mind ko yon hanggang ginagabihan. Sabi nga ni Jamie sa akin, okay ka lang. So, hindi lang nag-aano lang ako, sige, wala, okay lang. Pero yun talaga yung nasa heart ko, na-dismaya po ako. And so, ayun, pinag-pray ko, and then kaninang umaga, hanggang sa natapos ako magtrabaho ng umaga, natulog ako, and then nag-ano ako ng word. Nag-spend time ako sa word. Yun, ang pinapakita pala ng Panginoon sa akin na, Ryle, trust me, it is hindi talaga sa mga ginagawa mo, hindi sa mga activities na ginagawa nyo, kahit anong activity ang gawin mo dyan, no? Pero kung wala ang pagkilos ng Panginoon sa buhay, sa puso ng taong yun. Kaya kung mapapansin nyo po, kung mababasa nyo sa sinend ko sa GC, yun talaga yung mga sinabi ko, no? Sabi ko, Lord, ikaw lang talaga. Tsaka yung status ko po sa Messenger, kung makikita nyo, white flag, it represents giving up. Surrender talaga kay Lord, hindi talaga sa akin. So yun naman po yung wina-workout ni Lord sa akin. Hindi ko naman po sinasabi na hindi nagwo-work si Lord sa inyo.
Pero sa akin, kumbaga, sa akin na hindi talaga dapat ako mag-demand na, Lord, ginawa ko naman to ah. Bakit walang ganito? 'Di ba? Lord, tinuturuan ko naman sila araw-araw. Bakit hindi sila naggaganto? Parang ganun po ba? No? So sa akin, ano talaga, tinuturo ng Panginoon, reality is me. No, gawin mo lang 'yan, just trust everything to me. Yun po yung sa inano ni Lord. And then ito, here comes Deuteronomy 36, no? Pinapaalalahanan tayo na even kahit po talaga in the very moment that we believe in the Lord Jesus Christ, yung nabuhay tayo, it is the work of God. Okay? It is the work of God. So, pero sige, patuloy po natin. Hindi pa tayo natatapos sa discussion natin dito. So, punta po tayo sa Romans 2:29. So, sige, yung mga una po, pakibasa. Romans chapter 2, verse 29. Sige po, pakibasa po, Tita Susan. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang pagpuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Okay. Romans 2:29, napakaklaro din po. Basahin ko lang po sa ang Biblia version. Kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. So, makikita niyo po dito, no, na ang galing lang kasi yung taong sasamba sa espiritu at katotohanan ay ang Diyos ang bumuhay, no? So, even yung kanyang pagpupuri ay hindi mula sa tao, but yung pagpupuri na meron siya ay nagmula din sa Diyos. You see? No? Kumbaga makikita niyo po dito na ang pinagmulan lang po talaga ng lahat is ang Diyos, no? Ang Panginoon, no? So, ibig sabihin po, ang taong sumasamba sa espiritu at sa katotohanan ay ang taong binago ng Diyos. Okay? Yun pong ibig sabihin ng sa spirit. By the way, sa espiritu po hindi pa po sa katotohanan, ha? Dalawa po yan, espiritu at katotohanan. Yung diniscuss natin kanina, lahat po yan ay patungkol sa espiritu. So, ang pagsamba sa espiritu ay ang pagsamba ng isang taong binuhay ng Diyos, isang taong binago ng Diyos, at ang kanyang pagpupuri hindi mula sa tao, bagkus ito ay mula sa Diyos. That is worshiping in spirit. And may expound ko po yan mamaya. Na ano naman ibig sabihin ng katotohanan, ng espiritu at katotohanan? Okay? Sumasamba sa espiritu at katotohanan. Well, simply means, katotohanan, ibig sabihin, ang tama at tunay na pagkilala sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, ganito kasi yun eh. Hindi tayo makakapagsamba sa Diyos kung hindi tayo binuhay ng Diyos. Okay? Hindi rin tayo makakasamba sa Diyos kung wala tayong tamang o tunay na pagkakakilala sa Kanya. Tindihan niyo po yun? Now, ano yung basis natin? Ano yung basis natin? Tandaan niyo po, huwag tayong lalabas sa konteksto. Balikan po natin yung naging konteksto nito. Balikan natin yung John chapter 4 verse 21. Tingnan niyo po. Verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambay ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Okay? Ito po yung kaugnay sa Espiritu. Ang pagsamba po ay hindi sa lugar, hindi siya sa templo, but ang pagsamba po is magmumula po yan sa puso. Sa pusong binago ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niya. And yun yung tugon dito sa verse 21. Sabi ng Panginoon, hindi dito, hindi sa bundok dito, hindi sa Jerusalem. Pinapakita dito na worshiping is not about the place, not about the temple, but about the heart, that the spirit, yung bago, yung binagong
inner man, kumbaga, yung binuhay, bagong binuhay ng Diyos. Okay, sa puso, hindi sa templo. Tandaan nyo ha, sa puso, hindi sa templo. Now, ano na maibig sa katotohanan? Diba sabi ko po kanina, ang tunay at tamang pagkilala sa Diyos. Now, tingnan nyo po sa verse 22. Anong sinabi ng Panginoong Yesus sa babae? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. So, worshiping God is hindi siya vague, hindi siya basag-basag, hindi siya yung hindi malinaw na something na sinasamba. But, ang pagsamba po ay katotohanan. Ibig sabihin, may tama, may klaro, at may tunay na pagkilala sa tunay na Diyos. So, hindi po lumalabas sa konteksto ang Panginoong Yesus dito. Diba, nakikita nyo? Yun yung dahilan bakit niya sinabi na ang pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang babae, yung Samaritan woman, sumasamba siya, ang akala niyang pagsamba ay sa pamagitan ng lugar, ng templo, ng bundok. Hindi, ang pagsamba ay sa Espiritu, sa binuhay, sa puso, nagmumula sa puso, na binuhay at binago ng Diyos. And ang babae ay sumasamba sa hindi niya namang nakikilalang Diyos. So sabi ng Panginoon Hesus, ang pagsamba ay sa katotohanan, sa pagkilala at pagkaunawa sa tunay na Diyos. Naintindihan niyo po? Okay? So yun po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, verse 24. So, ang Diyos sa Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ulitin ko lang po, Spirit ibig sabihin nagmumula sa puso. Okay? Puso na binago ng Diyos. And sa katotohanan, hindi po sa seremonya. Hindi sa seremonya, hindi sa templo, hindi sa seremonya, bagkus sa puso na binago ng Diyos at sa tunay na pagkilala sa Diyos. Hindi sa mga seremonya na magsusunog ka, magkakatay ka ng ano, hindi. But ang pag-worship mo is ayon sa tunay na pagkilala sa Diyos. Tindihan niyo po yun, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay yung mga tunay na binuhay ng Diyos. Okay? At sila, ito po dalawang parte po yan eh. Yung pagsamba sa Diyos ay yung pagiging buhay sa Diyos, gawa po yan ng Diyos. Okay? Gawa po yan ng Panginoon sa atin. And yung sa katotohanan, gawa din po yan ng Panginoon sa atin. Kaya lang, meron na tayong part doon. Kasi hindi naman natin malalaman ng katotohanan, although, again, it is the Lord na magbibigay sa atin ng puso na magnanais, maghahanap sa Kanya. Okay? Siya yung magbibigay sa atin ng puso ngayon. Kaya lang, kung tunay na meron binigyan tayo ng puso ngayon, we will really seek God. Paano ba natin mahahanap ang Panginoon? Sa pamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita at sa pamagitan ng pananalangin. Naintindihan niyo po yun? So mahalaga po talaga, again, babalik tayo. Huwag niyong kakaligtaan ng pananalangin at pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi hindi natin siya masasamba kung hindi naman natin siya kilala. At hindi natin siya kilala kung hindi naman natin siya kinikilala. Pero again, magmumula yan sa pagkilos ng Diyos sa ating mga puso. Okay? Okay? Mga kapatid, so sana malinaw na po sa atin ang ibig sabihin ng worshiping God in spirit and in truth. So praise the Lord. Sa akin po talaga, hindi ko to maintindihan dati. So by the grace of God, naunawaan na siya. So may katanungan po ba? Clear na po ba? May dagdag po kayo or may tanong? Tita Susan, clear na po ba? In spirit and in truth, okay? Kayo dyan, Dad? Ma'am, okay na? Kayo, Jamie, yan na. Okay na. So, yun. Let's worship Him, no? In spirit and in truth. So, sa ating pagsamba sa Kanya, pasalamatan talaga natin siya. Kasi, first and foremost, hindi tayo makakasamba sa Espiritu kung hindi niya tayo binuhay. Okay? And ngayon tayo binuhay na, let us seek Him. Hanapin natin siya sa pamagitan ng Kanyang salita. At patuloy tayong manalangin. Yun po talaga. No? So, gaya nga po ng mensahe kahapon, wala na tayong ibang gagawin, magpaka-Kristiyano lang tayo. Mamuhay lang talaga tayo bilang isang Kristiyano. Yun lang talaga. No?
And magugulat na lang tayo, sinasakatuparan na ng Panginoon yung kanyang itinakda sa pamagitan ng buhay natin. 'Di ba? Ito, hindi ko lang to na-emphasize kahapon sasabihin ko po ngayon. Sa Esteban, alam niyo pong ginawa niya, namuhay lang siya bilang Kristiyano. Pero hindi natin akalain na siya yung gagawing instrumento para mabuksan yung pagpapalaganap ng salita sa Judea at Samaria. 'Di ba? Hindi niya man hangarin po na patayin siya. Hindi niya man hangarin na ma-preach yung gospel sa Judea at Samaria. Nag-ano lang siya talaga, sumusunod sa Panginoon, nagpi-preach ng gospel. Yun lang talaga ginagawa niya. Nag-aaral siya, nagpi-pray siya, yun lang. Pero look, tingnan niyo po, ginamit siya ng Panginoon. Ganon din po sa atin. No? Basta mamuhay lang tayo bilang Kristiyano, yun lang. And makita na lang natin, the Lord is working in His kingdom. No? The Lord is continually working sa kung ano po yung kanyang itinakda na. Ang atin lang, just live as a son of God, as a daughter of God. Yun lang. Yun lang talaga. No, wala nang strategy. Obey the Lord. Surrender to God. Yun lang. Diba sana nakikita niyo po yun, mga kapatid, no? Okay, sige po at lalabas na rin po kami para po ihayag ang Ebanghelyo. So let us pray po. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat o Diyos dahil ang pagsamba sa iyo ay nagmumula sa iyo. Kung hindi mo po kami tinuli, hindi mo kami binuhay, we will never know kung ano ang tunay na pagsamba sa iyo. Pero maraming salamat po na ngayon ay naunawaan namin ito at tunay na naisa sa buhay namin. Patuloy mo pong paliksahin ang bawat isa. Patuloy mo pong bigyan ng bawat isa ng puso na nasasabik at nagagalak, Lord, na makilala ka, hanapin ka sa iyong salita. At patuloy na nagiging dependent lamang sa iyo sa aming mga panalangin, Panginoon. And Lord, I continually pray for spiritual maturity ng bawat isa at yung iglesia dito sa Kabkaben will be obedient. Na Lord, gagamitin mo kami upang isakatuparan kung ano man pong yung itinakda sa mga tao dito sa Kabkaben. Purihin ka, O Diyos, ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. See you po ulit bukas. Okay, patuloy po kayo mag-aral. Bye-bye. God bless. darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope,